David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 321. Ang natitirang tatlong Panginoon ng pamilya Wei ay labis na natakot kaya dali-dali silang lumuhad sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan na parang salon. Alam nila na ang pamilya Wei ay talagang walang awa, si Jiang Lanfeng ang namamahala sa pamilyang Wei, hindi si Wei Kunan. Alagaan mong mabuti master, huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Sinulyapan ni Jiang Lanfeng si Wei Kunan na namumutla, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Pagkatapos lumabas, direktang tinawagan ni Jiang Lanfeng ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Wenji. Tila ang bagay na ito ay magagawa lamang ng pamilyang Jiang, at umaasa sa pamilyang Wei, natatakot ako na walang paghihiganti. Matapos matanggap ni Jiang Wenji ang tawag, walang tigil siyang sumugod sa bahay ni Wei. Tumingin kay Wei Tao na nakahiga sa kama, galit na sinabi ni Jiang Wenji, "Ate, sino ang bumugbog kay Xiao Tao ng ganito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiyo, gusto mo akong ipaghiganti? David, sinira niya ako, at mula ngayon ay magiging pailay na ako." Nang makitang paparating si Jiang Wenji, napaluha si Wei Tao. Si Jiang Wenji ay mas matanda lamang kay Wei Tao ng ilang taon, at ang dalawa ay magkasamang naglalaro mula pagkabata. "Uncle, and that Sonia? It's all because of him kaya nabali ni David ang paa ko. Gusto ko mahuli mo rin siya, gusto kong ilabas ang galit ko." Nagmamadaling sabi ni Wei Tao. "Walang problema, nakabalot lahat sa tito ko." Tinapik ni Jiang Wenji ang balikat niya at sinabing, "Xiaojie, wag kang tanga, wag kang makinig sa kanya." Tapos si Sonia, anak ni Ruben, ang pinakamayamang tao sa Horendel. Pag nahuli natin si Ruben siguradong manggugulo si Ruben, kailangan lang arestuhin yung nag-abolish. Xiao Tao, huwag magtanim ng mga sanga sa labas ng festival. Hinikayat ni Jiang Lanfeng si Jiang Wenji. "Ate, huwag kang mag-alala, sino ang pinakamayamang tao sa Horendel? Isang karangalan para sa aming pamilyang Xiao Tao na makita ang kanyang anak na babae." Hindi ito pinansin ni Jiang Wenji, at umalis pagkatapos tanungin si Wei Tao tungkol sa sitwasyon. Hindi man lang umimik si Jiang Lanfeng, ganito ang anak niya, maging self-will tayo. Hindi ko alam kung ang ideyang ito ang nagtulak sa buong pamilya Wei sa landas ng pagkawasak. Sa Yuncheng, sinusubukan pa rin ni David ang kanyang makakaya upang pinuhin si Xiao Huandan sa silid. Hindi niya alam na dumating na naman ang Wei family para pauntirya siya. Kahit alam niya, wala siyang pakialam. Kinailangan lamang ng isang araw at isang gabi para mapino ni David ang 100 maliliit na maibabalik na table task. Habang dinadalisay ni David ang maliliit na ibinalik na table task, si Lin Chanho ay nanunood sa labas, habang ang naiinip na si Sonia ay pumunta sa magkapatid na Gu Yufei at Gu Yuyao. "Lin Chanho, hindi pa bumabalik si Sonia?" Nakatingin sa madilim na kalangitan sa labas ng bintana, tinanong ni David si Lin Chanho. "Mr. Chen, tumawag si Miss Su at babalik daw siya after dinner. Kasama niya ang Gu brothers." Sagot ni Lin Chanho. "Oo." Tumango si David. Kung tutuusin, maraming mga tao ang hindi nagkita sa loob ng maraming taon, at normal na magkita at maglaro ng mas madalas. Nang ihahatid na sana ni David si Lin Chanho sa hapunan, biglang nagring ang telepono. Inilabas ang kanyang mobile phone at nakitang galing kay Gu Wentian ang tawag, nakaramdam ng kakaiba si David. Pagkatapos ng lahat, si Gu Wentian ay bihirang makipag-ugnayan kay David ng direkta. Pagkatapos sagutin ang telepono, ang nag-aalalang boses ni Gu Wentian ay nagmula sa kabilang panig, "Mr. Chen, may nangyari, may nangyari." Nang marinig ito ni David, bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Sinaunang panahon, ano ang nangyari? Magsalita ng mabagal. "Lei Mangguan, may nangyari kay Lei Mangguan, bumalik ka kaagad." Nanginginig ang boses ni Gu Wentian, na may kaunting gulat. "Sige, babalik ako agad." Nanlamig ang mukha ni David, at ibinaba niya ang telepono. "Mr. Chen, anong nangyari?" Tanong ni Lin Chanho nang makita niyang mali ang mukha ni David.
Totoong may nangyari sa The West, babalik ako at titingnan, nandito ka para bantayan si Sonya, huwag mo siyang hayaang malagay sa panganib. Gaya ng sinabi ni David, bumalik siya sa kanyang silid at inayos ang kanyang mga damit. Kabanata 322. Gusto mo bang balikan kita? Tanong ni Lin Chanho. Hindi, tandaan, dapat mong protektahan si Sonya, sa tingin ko ay hindi ganoon kadaling sumuko ang pamilya Wei. Pagkatapos magsalita ni David, kinuha niya ang jacket niya at tumakbo palabas. Mabilis ang takbo ng sasakyan, at palamig ng palamig ang katawan ni David. Ang Xiaoro ay isang bihirang katawan ng mga kristal na yelo. Kung makatuntong siya sa mundo ng mga immortal, hindi dapat maliitin ang kanyang lakas sa hinaharap. Kaya lang hindi sapat ang lakas ni David para ipakilala si Xiaoro sa mundo ng immortalidad, kaya maaari lang niyang baguhin ang katawan nito para makinabang siya, kaya hindi nagmadali si David na tulungan si Xiaoro na baguhin ang kanyang katawan, ngunit tulungan si Xiaoro na makuha ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lamig ng katawan. Kung tutuusin, bihira ang ganitong uri ng pangangatawan, ngunit ngayong may nangyari na kay Lei Mangguan, nagsimulang mag-alala si David sa kaligtasan ni Xiaoro. Kahit na si Xiaoro ay may ice crystal na katawan, hindi niya talaga makontrol ang lamig ng kanyang katawan, tulad ng isang ordinaryong babae. Kung nakatagpo ka ng panganib, walang kapangyarihang huminto. Sa pag-iisip nito, muling bumilis ang takbo ni David, at ang sasakyan ay parang kanyan, humahangos patungo sa Thunderview. Pagdating ni David sa paanan ng Laming Mountain, gabi na, madilim ang langit, walang liwanag, sobrang nanlumo, parang uulan. Inilagay ang kotse sa paanan ng bundok, mabilis na nagwala si David sa tuktok ng bundok. Si David, na nagsanay ng chi para sa ikasyam na antas, ay matagal nang naiiba sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng pandinig at pangitain. Dumadagindong. Pagkatapos lamang tumakbo patungo sa tuktok ng bundok para sa isang maikling distansya, may biglang pagsabog ng kulog, at pagkatapos ay bumagsak ang isang malaking patak ng ulan. Hindi naging hadlang ang ulan sa figure ni David. Nabalot siya ng isang layer ng light mist. Bago pa man bumuhos ang ulan sa katawan ni David, biglang sumangaw at hindi nabasa ang damit ni David. Nang malapit na niyang marating ang tuktok ng bundok, nakita ni David ang bantay sa daan. May nag-set up na ng kordon. Alam ni David na maaaring may namatay sa Lei Mangguan, ngunit hindi alam ni David kung sino ang namatay. Bumilis na naman ang takbo. Nilampasan ni David ang poste ng bantay at dumiretso sa tuktok ng bundok. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, natigilan si David sa masaganang amoy ng dugo. Sa napakagandang tag-ulan na ito, napakalakas pa rin ng dagwang amoy, makikita na tiyak na maraming patay dito. Sa pagtingin sa ulan sa ilalim ng aking mga paa, ang lahat ay naging pula, pagkatapos ay nagsama-sama at dumaloy pababa sa bundok. Sa labas ng Laming, abala ang 12 ng mga detective na naka-raincoat. Nang makita nilang biglang papalapit si David, agad siyang pinigilan ng isang detective, "Sino ka? Huwag kang pumunta rito. Umalis ka sa daan." Sa oras na ito, dalawang figure ang sumugod palabas ng Thunderview. Ang dalawang taong ito ay sina Ling Zhenchuan at Gu Wentian. Matapos makita si David, magalang silang sumigaw, "Mr. Shen!" Ang ilang mga tiktik na hamarang kay David ay nagpakita ng ilang pagkabalisa, nang makitang si David ay nasa unang bahagi ng kanyang 20s, napakabata, maaari niyang gawing kagalang-galang ang pinuno ng lungsod at ang mga matataas na opisyal na nagretiro sa pamahalaang panlalawigan. Bahagyang tumango si David, "Kumusta?" at pagkatapos ay sinundan sina Gu Wentian at Ling Zhenchuan sa Laming sect. Pagpasok ko pa lang sa Lei Mangguan, nakita ko ang mahigit 10 bangkay na nakahandusay sa bakuran. Ang mga bangkay na ito ay pawang Daoist boys ng Lei Mangguan, at sila ang mga tunay na disipulo ng Daoist na pari. Alam ito ng karamihan tungkol kay David. Pagkatapos ng lahat, pumunta si David sa Lei Mangguan para sumipsip ng malamig na hangin para kay Xiaoro, at nakipag-intersect din siya sa mga Daoist boys na ito. Dahan-daang bumangon, maingat na tiningnan ni David ang mga sugat sa katawan ni Daotong.
Lahat sila ay namatay dahil sa mga durog na buto sa lalamunan. Ang leeg ni Daotong ay may 5 butas ng dugo na patuloy na umaagos palabas. May dugo. Ano ang problema ng Daoist Master? Tanong ni David. Sa loob. Sabi ni Guwentian, at nagmamadaling inakay si David sa Daoist sect. Sa sandaling pumasok siya sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang tuwid na Daoist na nakadapa sa lupa ng pangunahing bulwagan, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang katawan ay naninigas na. Kabanata 323. Totoo na mamamatay siya nang hindi pinapahinga ang kanyang mga mata. Sinubukan kong ipikit ang kanyang mga mata, ngunit walang paraan. Hindi nang ahas si Guwentian na tumingin ng diretso kay Daoist Master, at sinabing may malungkot na mukha. Dahan daw ang yumuko si David, at marahang hinaplos ng isang kamay ang mukha ng matuwid na pinuno, huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ko ang iyong paghihiganti para sa iyo. Nang alisin ni David ang kanyang kamay ay nakapikit ang kanyang mga mata. Tumayo si David at sinilip ang bulwagan. Hindi niya nakita ang mga katawan ng ibang tao, kaya nagtanong siya, nasaan si Xiaoro, ang anak ng Daoist Master? Umiling si Guwentian, ngunit ibinuka ni Ling Zhenchuan ang kanyang bibig at sinabi, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pagkatapos naming makuha ang balita, tinatakan namin ang eksena, at wala nang iba pa. Ang eksena ay kung ano ito ngayon, at walang gumagalaw. Sino ito? Siya ay napakasama at mabisyo na pinatay pa niya ang Daoist sect. Kinagat ni Guwentian ang kanyang mga ngipin. May pumasok na sa isip ni David sa oras na ito, ngunit walang ebidensya sa oras na ito, at si David ay hindi nang ahas na magkomento. Huwag kang mag-alala, Go, hiniling ko sa Departamento ng Pagsisiyasat ng Kriminal na mag-imbestiga ng mabuti. Naniniwala akong malapit ko nang malaman kung sino ang mamamatay tao. Sinabi rin ni Ling Zhenchuan na may hitsura ng kalungkutan at galit. Mayor Ling, itigil na ng lahat ang pag-iimbestiga sa bagay na ito. May mga bagay na hindi kayang imbestigahan ng mga ordinaryong tao. Ipaubaya mo sa akin. Alam ni David na hindi dapat gawin ito ng mga ordinaryong tao. Saglit na natigilan si Ling Zhenchuan, at pagkatapos na sumulyap kay David, tumango siya, okay, pakakawalan ko ang lahat ng investigator. Nang matapos magsalita si Ling Zhenchuan, nagkaroon ng malakas na ingay sa labas. Nagmamadaling lumabas si David at ang iba pa. Pagdating nila sa entrance ng Daoist sect, nakita nila ang isang Daoist Wu-wei na nakasuot ng Daoist robe at basang-basa ang buong katawan, nakikipagtalo sa detective. Papasukin mo siya. Malakas na sigaw ni David. Ilang detective ang natigilan, ngunit nang makita si Ling Zhenchuan sa tabi ni David, masunurin silang umalis. Junior brother, junior brother. Ang Daoist Wu-wei ay umungal sa sakit at sumugod patungo sa Daoist sect. Tiningnan ni David ang malungkot na hitsura ni Daoist Wu-wei, at ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan at kalungkutan. Sumunod sina David at Guwentian, habang iniwan ni Ling Zhenchuan ang ilang tao para linisin ang eksena, hinayaan sila ng iba, at lahat sila ay hindi pinayagang sabihin ang nangyari ngayon. Junior brother, gising, gising. Sa pangunahing bulwagan, hinawakan ni Daoist Wu-wei ang bangkay ng Daoist Master at napaluha. Si David at ang iba ay tahimik na nakatayo sa gilid, at walang nagsasalita. Sa oras na ito, ang anumang mga salita ng Kal-Iwan ay magiging walang silbi. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, inilapag ni Daoist Wu-wei ang bangkay, na may nakamamatay na layunin na kumikislap sa kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, Matandang Zhuangzi, ikaw at ako ay magkaaway, kung hindi kita papatayin, isinusumpa ko. Hindi magiging tao. Nang marinig ni Daoist Wu-wei na binanggit ang Daoist extinction, sigurado si David sa kanyang puso. Naisip niya lang itong Daoist extinction. Pinatay niya si Liao Fei sa oras na iyon at kinuha ang 7-star plate. Malabong sumuko ang Daoist extinction, kung tutuusin, mukhang 7 bituin na plate ang mga ganitong kayamanan ay bihira sa mundo.
Gayunpaman, hindi inaasahan ni David na ang pagpuksa ng dawis na ito ay napakalupit na hindi niya ginulo ang kanyang sarili, ngunit direktang pinatay ang buong Lei Mangguan. Wu Wei Dawist, paano mo malalaman na ito ang Dawist extinction? Maingat na tanong ni Gu Wentian. Ang aking taksilat junior na kapatid ang nagpaalam sa akin, kung hindi ay hindi ako nakarating ng ganoon kabilis. Pinatay namin si Liao Fei, at ang aking tridor na kapatid na si Junior ay kinulam ang dawist upang patayin ang buong Lei Mangguan upang ipaghiganti ang kanyang alagad, at pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya. Nandito ako para kunin ang katawan. Kinagat ng dawist na si Wu Wei ang kanyang mga ngipin, at isang nakamamatay na aura ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakakabaliw, paano ito magagawa ng isang monghe? Nagulat din si Ling Jianchuan nang marinig niya ito. Kabanata 324. Kung gayon alam mo ba kung nasaan si Xiaoro? Tanong ni David. Inaresto ako at dinala sa Exi Mangguan. Pagkatapos harapin ang libing ng aking nakababatang kapatid, ililigtas ko siya. Dahan daw ang binuhat ng Dawist Wu Wei ang katawan ni Dawist Master at naghanda na pumunta sa likod bahay para ilibing ang bangkay. Iniunat ni David ang kanyang kamay at pinigilan ang Daoist na si Wu Wei, Dawist. Totoo na ang Daoist ay magkakaroon ng kanilang libing. Mayroong isang tao dito upang ayusin, dalhin ako sa Exi Mangguan ngayon. Natatakot ako na kung ako ay mahuli, si Xiaoro ay nasa panganib. Natigilan sandali si Dawist Wu Wei, pagkatapos ay ibinaba ang bangkay ni Dawist at tumango at sinabing, sige, ihahatid na kita doon ngayon. In advance, Mayor Ling, iiwan ko ito sa iyo dito. Sinabi ni David kina Gu Wentian at Ling Jianchuan. Mr. Chen, pansinin mo ang kaligtasan. Nagbabala si Gu Wentian. Umalis sina David at Daoist Wu Wei. Ang Vicious Ming Sect ay nasa isang matarik na bundok. Kaunti lang ang tao dito, at kakaunti lang ang nakakaalam nito, kaya walang pupunta sa Vicious Ming Sect para sumamba tulad ng Lei Ming Sect. Sa patnubay ni Dawist Wu Wei, dumating si David at ang iba pa sa paanan ng bundok hanggang madaling araw. Sa pagtingin sa matatayog na mga taluktok at sa mayayabong na kagubatan, ang mga mata ni David ay puno ng layuning pumatay. Dahil sa malakas na ulan kagabi, ang buong bundok ay natatakpan ng mamasa-masa na ambon sa oras na ito. Si David at ang dawist na si Wu Wei ay bumulusok sa ambon, at agad na nawala. Sa oras na ito, sa Fierce Underworld Sect, maraming mabangis na tao na Daoist ang tamad na nagwawalis sa Daoist Sect. Ang mga Daoist na ito ay pawang masasamang mamamatay tao. Naghabol at nagtago sila dito, at naging Daoist boy. At sa hall, may isang tao na nakasuot ng Daoist robe. Ang taong ito ay si Xuan Jizi, ang kasalukuyang master ng Fierce Mangguan. Ang tridor sa bibig ni Wu Wei Daoist ay ang taong ito, at si Liao Fei ay ang kanyang apprentice. Dapat ay oras na para mang-aral sa madaling araw, ngunit itong si Xuan Jizi na ito ay walang iniisip, pinaikit ang kanyang mga tainga at palihim na nakinig sa paggalaw sa likod ng bulwagan. Sa silid sa likod ng pangunahing bulwagan, ang mukha ng may balbas na dawist na si Mie Exi, lampas na sa kanyang katandaan, ay tumingin kay Xiaoro sa kama ng may masamang tingin. Pinaliit ni Xiaoro ang kanyang katawan at tumingin sa ligaw na weirdo sa kanyang harapan na may takot sa kanyang mga mata. Kakakain lang niya kagabi at magpapahinga na sana siya nang biglang may narinig siyang ingay sa labas. Pagbukas niya ng pinto ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nalaman niyang nandito na siya. Sok sok sok. Kasing puti ng nyebe ang balat, at kitang-kita ang mga daluyan ng dugo sa katawan. Ito talaga ang katawan ng mga kristal na yelo. Ang pagkawala ng 7 star na plato, ngunit ang pagkuha ng gayong kayamanan, sulit ito, sulit ito. Ang dawist Shuai ay matakot na tumingin kay Xiaoro sa kama, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ikaw, sino ka? Bakit mo ako hinuli? Tinanong ni Xiaoro ang dawist extinction sa takot. Munting baby, huwag kang matakot, hindi kita papatayin, maninarahan ka sa akin ng masunurin sa hinaharap. Kung linangin mo ang iyong katawan ng mga kristal ng yelo kasama ko, mabubuhay ako ng 100 taon.
Dinilaan ng Dawist Shuai ang kanyang mga labi, at ang mapang-akit na liwanag sa kanyang mga mata ay nagbalik kay Xiaoro sa kanyang katawan. Ikaw, huwag kang pumunta rito, kung hindi, hindi ka pakakawalan ng tatay ko, tiyak na papatayin ka niya. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Xiaoro ang balita na patay na ang Dawist Master. Pinatay ako ng papa mo. Ha 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 ha. Joke. Malaking joke. Biglang tumangala si Dawist Shuai at tumawa ng malakas, batay na ang tatay mo, ano ang ginamit niya para patayin ako? Kasama ang kanyang kaluluwa. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay maglakas loob na hanapin ako, maaari kong palayasin ang kanyang kaluluwa. Nang marinig ito ni Xiaoro, ang kanyang buong katawan ay nagulat, pinatay mo ang aking ama. Kung hindi ko papatayin ang matandang iyon, paano kita dadalhin dito? Malamig na ngumiti si Dawist Extinction. Nang marinig ito, nagmukhang tanga si Xiaoro, at pagkatapos ay nagalit ang kanyang mga mata, pinatay kita, gusto kitang patayin. Kabanata 325. Walang takot sa mukha ni Xiaoro, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at siya ay sumugod patungo sa Dawist Extinction. Sayang at ordinaryong babae lang siya ngayon. Nasaan ang kalaban ni Dawist Mie-Exi, at diretso siyang sinampal ng Dawist na si Mie-Exi. Kung gusto mo akong patayin, dapat kang maging masunurin, paglingkuran ako ng mabuti, at linangin mo ako. Baka makahanap ka ng pagkakataon para patayin ako. Pagkatapos magsalita ng Dawist Shuai, isang gutom na tigre ang sumugod kay Xiaoro. Heep, bitawan mo ako. Nagpupumigla si Xiaoro. Saksak. Isang malaking piraso ng damit ni Xiaoro ang natanggal. Kasabay nito, mabilis na tumakbo si David at Dawist Wuwei patungo sa bundok, napakabilis ni David, halos hindi makasunod si Dawist Wuwei sa likuran. Hindi nagtagal, lumitaw ang Fierce Mingsek sa harapan nilang dalawa. Sa pagtingin sa medyo sira-sirang Fierce Mingsek, medyo natarante si David, paanong may mga tao pa sa gayong Daoist sect? Mr. Chen, ang Daoist sect na ito ay isang inabandunang Daoist sect. Nang maglaon, nasakop ito ng Daoist extermination, at pinangalanan itong Fierce Ming sect. Ang mga Daoist dito ay pawang mga hamak na kontrabida na nagtago dito upang maiwasang mahuli. Ipinaliwanag ni Dawist Wuwei kasama si David. Tumango si David, ibig sabihin, lahat ng Daoist sect na ito ay pinatay, at walang problema. Nang sumunod si David kay Wuwei Dawist hanggang sa pinto ng Daoist sect, ang ilang Daoist na lalaki na nagwala sa sahig ay natigilan lahat. Dahil sa kanilang Taoismo, wala ng mga estranghero. Biglang may dalawang estranghero, kaya lahat ng Taoist ay nakabantay. Sino kayong dalawa? Bakit ka pumunta sa aming Vicious Netherview? Isang Daoist na batang lalaki ang nagturo kina David at Wuwei Daoist gamit ang wallis. Ang boses ni Daotong ay narinig ni Xuanjizi sa bulwagan, kaya agad siyang tumakbo palabas. Nang makita niya ang Dawist na si Wuwei, agad siyang nagpakita ng panunuya, Senyor Kuya, hindi ko inaasahan na darating ka kaagad. Nakadalo ka na ba sa libing ng tunay na kapatid? Xuanjizi, Taksil, kailangan kitang patayin ngayon. Matapos makita ng Dawist Wuwei si Xuanjizi, agad siyang nagalit, at susugod na sana kay Xuanjizi. Ngunit pinigilan siya ni David, pagkatapos ay tumingin kay Xuanjizi at sinabing, nasaan si Xiaoro, saan mo siya dadalhin? Ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ni David ang Dawist Wuwei na gawin ito ay upang itanong muna kung nasaan si Xiaoro. Sumulyap si Xuanjizi kay David, sino ka? Junior lang, may karapatan ka bang magsalita? Nang makita kung gaano kabata si David, itinuring siya ni Xuanjizi bilang isang disipulo ng Daoist Wuwei. Direktang kinuha ni David ang 7 star na disc mula sa kanyang mga braso at sinabi, pinatay ko ang iyong alagad na si Liao Fei, at kinuha ko ang 7 star na disc, kaya kung gusto mong ipaghiganti ang iyong disipulo, maaari kang lumapit sa akin. Nang makita ang 7 bituin na plato sa kamay ni David, biglang nag-init ang mga mata ni Xuanjizi sa galit, pinatay ka pala ng apprentice ko, tapos ngayon hihilingin ko sa iyo na ilibing mo siya kasama niya.
Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa katawan ni Xuanjizi, at ikinaway niya ang kanyang kamay, ibigay mo sa akin, patayin ang taong ito, at bawiin ang 7 bituin na plato. Nang marinig ito ng ilang Daoist boys, lahat sila ay biglang naging pangit at sumugod kay David. Puno ng paghamak ang mga mata ni David, at ikakaway na sana niya ang kanyang mga kamay para itaboy ang mga lalaking ito ng daotong, ngunit biglang narinig ang bulalas ng isang babae. Kahit hindi malakas ang boses ay naririnig pa rin ito ni David. Pambihira. Nanggaling ang boses sa likod ng main hall. Alam ni David na boses iyon ni Xiaoro, at nasa panganib na naman si Xiaoro. Dawist Wu-wei, pigilan mo sila, ililigtas ko si Xiaoro. Pagkatapos magsalita ni David, nawala ang buong katawan niya sa isang iglap at sumugod sa bulwagan. Tigilan mo siya. Galit na sigaw ni Xuanjizi, sinusubukang pigilan si David. Taksil, ngayon ay tatanggalin ko ang portal. Ikinaway ni Dawist Wu-wei ang alikabok sa kanyang kamay at inatake si Xuanjizi. Nakipag-away si Xuanjizi kay Daoist Wu-wei, habang si David ay sumugod sa bulwagan at sinipa ang kahoy na pinto ng silid sa likod ng bulwagan ng isang sipa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.